So mga tol, matapos po nating maibalita ang rumor na lalaban si Canelo Alvarez sa December sa bansang Japan, may panibagong rumor na naman mga tol. Magsasanib puwersa umano si Canelo Alvarez at Naoya Inoue sa iisang event at balak daw yang gawin sa Tokyo Dome na may 55,000 capacity. Sa katunayan mga tol, may litrato pang ang kumakalat na nasa Japan si Canelo Alvarez na tulang nakaraang araw at mukhang nakikipag-meeting na daw si Canelo Alvarez para sa potensyal na laban niya sa Japan. Pero ang tanong mga tol, sino kaya ang magiging main event kung magkasamang lalaban sa iisang event si Canelo Alvarez at Naoya Inoue? Ano sa tingin nyo mga tol? Pero rumor pa lang yan mga tol, hintayin pa rin natin ang official announcement tungkol dyan. Pero karamihan mga tol sa rumor, nagkakatotoo. Sa kabilang banda naman mga tol, mukhang hindi po maganda ang naging update ng WBA sa latest ranking nila sapagkat dalawang Pinoy po ang medyo bumagsak sa ranking mga tol. Si Marlon Tapales mga tol na nasa number 4 spot sa WBA Super Bantamweight ranking dati, ngayon nasa pang number 5 spot na. Habang si Mark Magsayo naman mga tol na dating pang number 5 spot sa WBA Super Featherweight ranking, ngayon bumagsak sa pang number 6 spot. Pero may magandang balita naman po para sa former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Angkahas. Pasok po kasi siya sa pang number 8 spot sa WBA Bantamweight rankings. Bumalik nga po sa ranking si Angkahas mga tol dahil panalo po siya nito lang nakalipas na September 22, kung saan pinabagsak niya ang kalabang si Soprathird Ponpitak ng Thailand sa round 1 at tinalo niya via disqualification dahil sa ilang beses tinake-down si Angkahas ng Thai fighter. Samantala, sa ranking naman ng The Ring Magazine mga tol sa heavyweight division, nangunguna pa din si Alexander Usyk habang pumapangalawa na po si Tyson Fury. Pasok na nga din po si Daniel Dubois mga tol, pumapangatlo na siya sa ranking. Sinasabi naman po ng mga expert mga tol, sa December 21 umano, back to number 1 na daw si Tyson Fury kapag natalo daw nito si Alexander Usyk sa rematch nila. Pero ang tanong dyan mga tol, matalo kaya ni Fury si Usyk? Sa ibang banda naman mga tol, sa live nga po ng kahapon ng former 3 Division World Champion Janrel Casimero, sinabi niyang kuha na umano niya ang weight limit ng Super Bantam or 122 pounds. Kahit nga daw 118 pounds mga tol, mukhang kaya din daw niyang kunin. 10 days pa kasi ang laban niya kay Saul Sanchez. Kuwang-kuwa na daw niya ang timbang. Banat pa ni Casimero mga tol, may nagsasabi daw sa kanya kung ayaw daw siyang labanan ni Naoya Inoue, si Takuma Inoue na lang daw ang labanan niya sa 118 pounds. Kaya wika ni Casimero mga tol, pwedeng-pwede daw niya kalabanin itong si Takuma Inoue. May nagkomento naman ng isang fan kay Casimero mga tol, kapag tumunog na daw ang bell, banatan na daw agad niya si Saul Sanchez sa panga. Umagri naman si Casimero mga tol at sinabi niyang matik umano yan. Sa latest post naman ni Casimero mga tol, nagpakita na naman ito ng katawan. Wika niya mga tol, nagpasilip lang umano siya ng konti. At tanong niya sa mga fans, okay na daw ba yung ganyang katawan? Komento naman ng mga fans mga tol, mukhang kakabahan na daw si Saul Sanchez dahil sa mga ipinapakita ni Cuadro Alas. Pero itong si Saul Sanchez mga tol, bagamat nag-a-upload siya, puro picture lang po ang ipinapakita niya. Wala siyang ina-upload na video na nakikipag-sparring man lang siya. Puro litrato lang talaga mga tol ang pinapakita niya. Masyadong seryoso nga po itong si Saul Sanchez mga tol. Dahil siguro alam niya na hindi biro ang makakalaban niyang isang former 3 Division World Champion. Sabi nga nila na kung ayaw labanan tayo ni Naoya, yung kapatid niya si Takuma. So pwede.